obstacles slip away. The call of peace for all to hear, may we witness it in our day. Nations of the world rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, create tikkun olam. From the time of Noah's life, the 7 laws we were shown. Now when that rainbow fills the sky, we're reminded we're not alone. Nations of the world rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, create tikkun olam. Caring for your fellow man, cling to truth the best you can. Find your place within God's plan, we'll see tikkun olam. Imagining the earth a place of peace and love, we're marching towards this destiny. Unite the world community. Nations of the world rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, create tikkun olam. Caring for the fellow man, cling to truth the best you can. Find your place within God's plan, we'll bring tikkun olam. Nations of the world rejoice, rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, heal the world, tikkun olam. Shalom at magandang hapon sa lahat, and welcome sa ating lesson number 65 of the Noahide Laws and Life Cycle program ng ating Noahide Nations, at ito ay brought to us by the Nainowak Congregation, Philippines. And this is a teaching from Rabbi Attorney Abraham Chaim Blumenstiel, a Jewish court judge, a Dayan, and a Muri Hura'a, a teacher of would-be judges in the Jewish court, and also a licensed chauffeur. So, but before anything else, atin munang i-dedicate ang zekot or merit ng ating pag-aaral sa Refuah Lema or madaliang pagaling ng ating mga kakilala or kaibigan na alam natin na who are suffering from illness. As we go along, or as we study, we should remember their names. And also, sa ating mga sarili, ating ipanalangin, pagdasal natin sa ating Panginoon, na bigyan niya tayo ng pangunawa upang madali nating maintindihan ang mga paksa at mga topic or lesson natin ngayong umaga, ngayong hapon at sa darating pa na mga linggo. Ito ay mga belief lessons. So, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa afterlife, or sa kabilang buhay, pagkatapos na mamatay yung ating katawan, at also about introduction about the Messiah or the Mashiach,
and of course, yung coming redemption or giula. Okay? So, gaya ng natutunan natin sa mga nakalipas na aralin, naniniwala sa immortalidad ng kaluluwa ang parehong Hudyo at ang non-Hides, no? Or non-Jewish people who believe in the authority of the Hebrew Scriptures or the Torah. So, ang paniniwalang ito ay nangangailangan din ng paniniwala sa kabilang buhay. So, if you believe on the immortality of the soul, then you should also believe of the afterlife. So, bagaman mayroong malaking pagkakaiba yung paniniwala ng Kristiyano at sa paniniwala ng Torah tungkol sa kabilang buhay, no? So, kung ikukumpara natin sa ibang sistema ng paniniwala, gaya ng Kristyanismo at Islam, ang mga Hudyo at Binay Noach, no? Or in English, Noachide, ay di gaanong nakatuon sa kabilang buhay. So, we do not really give focus on the afterlife. That is the difference. So, ayon sa maraming guro or mga rabbi, ang hindi gaanong pagbigay pansin tungkol sa kabilang buhay sa kaisipan o paniniwala ng Torah ay naugnay doon sa paglabas ng mga Hudyo mula sa Ehipto, no? When they were brought out by God out of the bondage, slavery of Egypt. So, ang Ehipto ay isang lipunang nahuhumaling sa kabilang mundo na humahantong sa katiwalian, no? So the Egyptians are very focused sa afterlife, no? So you've seen that in the books and the movies, no? Yung about sa Egypt, that they really give focus sa afterlife. So bahagi ng plano ng Hashem, no? Ang ating Panginoon sa pagpaalis sa mga Hudyo sa Ehipto ay linisin sila sa maling paniniwalang ito at ituwid ang kanilang prioridad sa religious aspect, no? Or sa spiritual aspect. So instead of giving a priority sa afterlife, no, binibigyan natin ng priority ang kasalukuyan nating buhay, no? Kasi nilagay tayo ng Hashem dito sa mundo, so may purpose tayo, no? And one of the main purpose is ang development ng ating pag-unlad, no? Ng ating kaluluwa, no? Sa larangan ng pag-aaral ng Torah. Okay? So, excuse. So, kaya, inalis ng Hashem ang mga Hudyo mula sa Ehipto upang sila ay linisin sa mga maling paniniwala tungkol sa afterlife. So, nais ng Hashem na matupad natin ang kanyang kalooban sa mundong ito. Okay? So, not in the afterlife, but in this world, on Olam Hazeh. No? Dahil iyon ang layunin ng kanyang paglikha, no? Kaya nilikha niya yung mundo para dito ang tao ay ma-exercise niya ang kanyang free will, no? So yung tao ay nilagay, or yung kaluluwa ay nilagay sa loob ng isang mortal na katawan upang makagalaw dito sa mundo at ma-exercise niya yung kanyang choice to do what's good and what's evil, no? Choosing between good and evil, ang pagpili sa pagitan ng paggawa ng tama at paggawa ng mali, paggawa ng mabuti at paggawa ng masama ay it is also the choice between having a relationship with the Creator, blessed be His name, and not having a relationship with Him, no? So, ganun yun. If we choose good, we choose to follow His commandments, then we have a relationship, a good relationship with our
Creator, with our God. However, if we choose to do evil, then we are uh, uh, getting away, no, or we are setting ourselves away from the closeness, no, or relationship with our God. So kaya ginawa niya yung mundo, okay, para yung ating kaluluwa ay may paraan upang ito ay ma-develop at ito ay magiging qualified, no, to have a share in the world to come or ulam haba, no. So very important yung ating pagkabuhay dito sa mundo, no, or ating exercise of what we call this. Ang sabi pa nga, yung ating ang ating pagkabuhay sa mundo is like having a physical, the soul is having a physical experience, no. So with that physical experience, no, he will have challenges, no, maraming pagsubok sa buhay. Then we have to overcome all those challenges that may come in our life in order to maintain our relationship with Hashem, no. So that is one of the main purpose of creation. Kaya ang Torah ay mapapansin walang anumang pagbanggit sa kabilang buhay, no, except for a few, no. Ang kaunting alam natin tungkol sa kabilang buhay at sa ulam haba ay mula sa mga konting sanggunian o reference sa mga propeta, sa mga kasulatan at sa oral Torah. So, sinundan din ito ng rabbinikong mundo or the rabbinic world, no? Na mas binigyang diin ang pagtukoy sa kalooban ng Hashem at pagtupad nito habang tayo ay nandito sa mundo. So, it's more on this life rather than afterlife, no? Kasi sa afterlife, wala na tayong paraan upang makagawa ng mga mitzvots, no? So dito yung venue or this is the earth is the place for us to do the mitzvots and to earn merits na ating magagamit, no, when we go to the afterlife. Kaya yun yung focus ng ating mga rabbis, no, to teach us on how to obey the commandments, on how to fulfill yung mga expectation ng ating Creator. So bagamat may alam tayo sa mga panghalatang prinsipyo at pagkasunod-sunod ng mga bagay, ang mga partikular na detalye tungkol sa afterlife ay hindi gaanong malinaw. Okay? So dapat nating alalahanin na walang sinumang tao ang nakakakita sa kabilang buhay, no? That is one of our thing to consider, na wala pang tao na nakarating sa kabilang buhay at nagsabi kung ano talagang nandoon, no? Except for those prophets and those sages, no, which are given a special bina or understanding by Hashem, na binigyan sila ng several vessels, no, of understanding upang sila ay makaintindi sa mga malalalim na mensahe ng Torah, and it also includes yung mga posibleng mga nandoon sa kabilang buhay. So ang nalalaman natin tungkol dito ay pinaniniwalaan natin ng may ganap na pananampalataya. Okay? So we just have faith and trust to Hashem that whatever it is in the afterlife is for our good. Kasi lahat naman ng kanyang intensyon is for the good, no? Because Hashem is the ultimate good. Okay? So isinasaalang-alang ang katotohanan ito
Napagtanto ng mga eskolar ng Torah na ang pagtatangkang tumbukin ang isang tiyak na pananaw sa kabilang buhay ay hindi lamang imposible, ngunit sa huli ay hindi isang mabuting paggamit ng oras. Okay? So, if you focus more on what is in the afterlife, sabi ng ating mga eksperto ng Torah, it is a waste of time. Kasi the afterlife is something that is beyond our understanding, no? So, let us continue, no, with a question. So, the first question is, may langit at impyerno ba sa paniniwala ng Torah? So, ang mga Hudyo at Bnei Noach, no, ay hindi naniniwala sa pagkakaintindi ng mga Kristiyano tungkol sa langit at impyerno, no? Ang idea ng walang hanggang pagdurusa, no, ng walang ginhawa ay hindi totoo, no? Kasi sa katuruan ng Kristiyano, hell or ang impyerno is a place of unending suffering, no? So hindi tayo naniniwala doon sa klaseng pagkakaintindi. Okay? So, isa-alang-alang na naniwala tayo na ang Hashem ay nagpaparusa ng naayon sa gawa, no? It is based on our deeds. So, walang sino man ngayon or kailanman ang may walang katapusang kasamaan o nakagawa ng walang katapusang bilang ng kasalanan. Kaya, hindi naaayon ang walang hanggang kaparusahan. Okay? So that is according to our Dayan, no, our expert in Torah law, no. Ang isa pang problema sa impyerno na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano ay di ito tumutugma sa layunin ng Hashem sa paglikha ng mundo, na isang pagkakaloob ng kabutihan. Ipagpalagay natin sa teorya na may taong walang hanggang kasamaan at ipinadala sa impyerno ng walang hanggan. Ngayon, kung ang layunin ng Diyos ay mabuti, ang taong ito ay hindi natatanggap kahit kailan ng kabutihan, no? Pero bakit siya or ang taong masama ay patuloy na umiiral o nabubuhay sa mundo? So, ang tanong, sadista ba ang Hashem at gustong pahirapan ang taong ito ng walang hanggan? O baka ito'y umiiral lamang bilang panakot sa paggawa ng kasalanan? Bagaman di ito isang nakakahimok na argumento, may mga mas mabuting paraan para pigilan ang kasalanan at hindi yung paggamit ng idea about eternal damnation sa hell, no? So, again, yung idea ng Kristiyano about hell is hindi siya tutugma or it will not ni parallel doon sa konsepto ng kabutihan ng ating Creator, no? Because as a father, He will not really allow an eternal damnation, no? So, yun yung pagkakaturo ng ating mga eksperto ng batas ng Torah. So, ang konsepto naman ng langit ay nakakalito din, no? Yung idea ng langit na tinuturo ng mga Kristiyano, no? Isa ba itong lugar kung saan lahat ay nakakakuha ng parehong gantimpala regardless ng kanilang ginawa dito sa mundo? At gaano nalalayo ang langit at impyerno sa unang bahagi ng kaharian? So sa konsepto na ito ng kabilang buhay, ang mundo natin ay maliit ang kabuluhan, no? Ang higit na may kabuluhan o katuturan ay ang buhay sa hinaharap. Okay? So mas dinibigyan natin, no, ng importansya yung ginagawa natin dito sa mundo, no, paggawa natin ng mga mitzvot, because we want to earn a share in the world to come, not exactly to go to heaven like what the Christians are teaching us, no?
So iba ang pagkakaturo ng Torah doon sa kaisipan, no, ng Kristyanismo. Okay? So alam ng Kristyanismo ang mga problemang ito at sila'y nakikipagbulo dito, no? Sila ay puzzled, no? For many years about this what you call this conflict, no? Hindi nila masagot yung talagang tama na pagkakaintindi tungkol sa konsepto ng heaven, because yun nga, yung kanilang katuruan ay hindi nila binase doon sa tinatawag natin na misura, no, or chain of knowledge, transmission of knowledge from Moshe Rabino, no, from Har Sinai, from Mount Sinai. It was received by Moshe Rabino, Moses, the greatest prophet, no, and down to the elders and the leaders, prophets of Israel, and to the teachers of the present days, no, which followed the teachings of the ancient rabbis, no. So yun yung nagpapalito sa kanila, okay, because they created another way of teaching about heaven and hell, no. So alam naman natin, no, na pag sinabing Kristyanismo, ito ay nanggaling sa Roma, no, Romano na katuruan. So ang mga Romano, alam natin na before pa sila dumating sa Israel, ay marami na silang idea tungkol sa underworld, no, or what you call this, mga langit. So yun ay pinaghalo nila sa kaisipan ng Torah, kaya yung kanilang pagturo sa kanilang mga nasakupan, sa kanilang empire, ay naiba sa talagang orihinal na katuruan ng Israel. Okay? So, ngunit sa halip na makamit ang pagkakasundo sa katuruan, no, ang kanilang doktrina ng mga Kristyanismo o Kristiyano ay naging lubhang pira-piraso. Kaya ang paniniwalang ito ang pinagmulan ng maraming mga pagtatalo at malawak na magkakaibang mga eskatolohiya. Okay? Ang Judaism at ang Noahide faith, no, ang Jewish faith at Noahide faith, sa kabilang banda ay hindi nagdurusa or walang ganitong pagkakalito, no? Walang doctrinal schizophrenia, no? Walang pagdadalawang pag-iisip na ito dahil mayroon tayong malinaw na pananaw tungkol sa kabilang buhay. Okay? So another question, ano naman itong Gan Eden, no? From the word Gan is ito ay hardin, no? And Eden is paradise, okay? So Garden of Eden in English. So ang sumusunod na paglalarawan ng kabilang buhay at mga hinaharap na mundo ay binuod mula sa mga naisulat ng mga ancient na mga guro, no? Mga sinaunang guro ng Torah, gaya nila Gesher Hakayim, or ang sinulat niya, no, The Bridge of Life ni Rabbi Yechiel Mikel Tokaczynski, Derek Hashem or The Way of God by Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, and Essay on Fundamentals na sinulat din niya. Ang pagtatanghal na ito'y pangkalatang ideya ng mga paniniwala. Gayunpaman, wala dito ang isang pundasyon ng pananampalataya, no? So ibig sabihin, these are ideas which are coming from people with given such extraordinary, no, na pagkakaintindi, no. These are being considered as mga top rabbis, no, during their days, no, kasi kakaiba yung kanilang mga pananaw, no.
So kaya ang kanilang mga isinulat ay hanggang ngayon ay ating ginagamit upang intindihin, especially itong topic natin tungkol sa afterlife. So ang Hashem ay gumawa ng maraming lugar para sa kaluluwa according to their teachings, no? So sa pisikal na mundo at sa panahong ito, ang lugar ng kaluluwa ay ang ating katawan, no? So for this particular moment, ang ating kaluluwa ay nakatira sa loob ng ating katawan, no? So meaning tayo kasi yung kaluluwa, no? So the place at this moment for our soul is inside our body, no? Gayon pa man, kapag wala na ang katawan natin, no? Namatay na yung katawan natin, may ginawa ang Hashem na isa pang lugar. At ito ay tinatawag na Gan Eden, no? Na may itaas or spiritual Gan Eden, no? Na may itaas na bahagi at may mababang bahagi, no? The higher and the lower Garden of Eden. So, the lower garden, ito yun, no? Habang ang parehong mga hardin ay ganap na espiritual, ang mas mababa ay anino o simulacrum ng physical na mundo. So, yung lower Gan Eden, which is the place for souls which have not yet attained the higher level of purity. Okay? So, sila ay nilalagay doon sa tinatawag na lower Gan Eden. So, ito ay anino, no? Or shadow or ng physical natin na mundo. So, hindi masyadong malayo sa ating physical na mundo. Sa mababang kaharian na ito, ang mga kaluluwa ay nagpamanatili ng imahe ng kanilang physical na anyo. Okay? So, yung physical na image yung kaluluwa, no, nung soul in this particular place is almost still in its the same state, no? So may physical at kuan siya, no? Reflection, no? Kaya nga tinatawag na anino. Okay? Kaya ang mga kasiyahan sa mababang kaharian na ito ay limitado lamang, gaya ng sa physical na mundo. Okay? While ang upper garden, kung saan yung mga soul ng mga righteous at saka mataas yung level ng purity, no? They maintain their being pure in this world. So by not doing anything that is not in accordance with law, no? Gumagawa sila or hindi sila gumagawa ng mga bagay na ikakagalit ng ating Creator, no? So, kapag ganun, sila ay nasa itaas na hardin o higher garden. So, bagaman, gayon pa man, ay ang lugar na ito, no? Ito ay kung saan umiiral ang mga kaluluwa sa kanilang abstract or truest sense. So, hindi na siya pareho nung sa lower garden na may it retains some kind of form, no? Which is like our form in this physical world. Sa higher garden, it's now abstract, no? Or hindi na siya na may forma, no? Kaya nga abstract, no? Kasi yun yung talagang truest sense ng soul, no? Hindi nila pinapanatili ang anino ng kanilang physical na anyo. Gayon din, ang mga kasiyahan sa itaas na bahagi ng hardin ay abstract din, no? At kakaibang espiritual na walang kaakibat sa pisikal na mundo. Walang kaparehas sa pisikal na mundo. Okay? So again, yung lower garden is just near our world, no? While yung upper garden is the higher level, no? Which is for higher level souls. Okay? So ang mga hardin ay nag-iiba. Nararanasan din ito ang mga espiritual na panahon or seasons sa sarili nitong paraan. Ang mga kasiyahan dito, ang mga bunga ng hardin ay regular na nagbabago sa mga panahon. So ang mga bunga, we cannot really say that it's the same with the bunga ng mga
mga halaman dito sa mundo, because this is spiritual fruit, no? So this is different than our world, and we cannot explain it in our language, no, in our words, our human understanding. So the next question is, ano naman itong Shuel, no, or Kivot Hakiver, no? So bagaman ang kakayahang makapasok sa espiritual na mga hardin ay nangangailangan ng pag-alis ng kaluluwa mula dito sa mundo, no, or sa pisikal na kaharian, ang paggawa ng mga kasalanan ay nakakaapekto sa pagkakabuhol-buhol at pagkakatali ng kaluluwa sa pisikal na mundo. Upang ang kaluluwa ay umakyat, ito ay dapat maingat na ihiwalay mula sa ulam haze, or sa mundong ito, no, or sa material na mundo. Maalala na ang sa ating nakaraang aralin tungkol sa gantimpala at parusa, na ang kaparusahan ay hindi talaga parusa, no, or parusa ng, kundi likas na resulta ng kasalanan. So in other words, yung ang punishment or penalty, no, for our sins is actually a consequence of sin rather than a punishment. It's like what we call in Hebrew, no, midah kineged midah, no? So measure for measure, no? Kung ano yung itinapon mo, it will also be going back to you, no? So ganun yun, consequence of sin. Yung nangyayari sa ating kamalasan, no, or nangyayari sa atin na kapahamakan, is resulta yon ng ating mga kasalanan. Okay? So ang kaparusahan ng kasalanan ay ang pagkabuhol-buhol ng kaluluwa sa katawan. Meaning to say, mas marami kang kasalanan, mas marami kang makamundong mga pagkakabuhol, no? Kaya ikaw ay mahirap tanggalin sa iyong katawan, no? Yung kaluluwa mo mahirap tanggalin sa katawan. So ito ay hindi ka nais-nais na proseso, no? Yung pagtanggal ng iyong kaluluwa mula sa katawan. Tulad ng pagtanggal ng isang cotton or bulak, no, mula sa isang matinik na halaman. So ganun yung kahirap, no, kasi nakabuhol-buhol na, no. Kung mas malaki ang kasalanan, mas nabubuhol ang kaluluwa at mas di ka nais-nais ang karanasan upang ito ay matanggal at makaakyat. So the next is yung paglibing at pagkabulok ng katawan. So ang prosesong ito ay nagsisimula sa paglilibing at ang proseso ng pagkabulok. Sa paglalagay ng katawan or paglalagay ng katawan sa libingan, ito ay tinatawag na Shuel, no? Yung pag lay down sa body papunta sa anong tawag nito, yung lupa, ito ay tinatawag sa Hebrew na Shuel, no? So ang physical na bitag ng kaluluwa, ito ay babalik sa pinanggalingan, no? Mawawala ng anyo kasi kakainin ng lupa yung flesh, no? So at yung kanyang autonomiya, no, na isang temporary lamang na pangyayari. Sa loob ng humigit kumulang na 12 buwan or 12 months, ang kaluluwa ay lumilitaw sa ibabaw ng libingan. So according to the teachings of our rabbis, no, the old rabbis, ang ating kaluluwa or kaluluwa ng namatay ay nakahover, no, or nakalitaw lamang sa ibabaw ng kanyang libingan, no, for at least or maximum na or about 12 months, no. So siya ay nagdalamhati at nagluluksa para sa pagkawala ng kanyang katawan. Okay? So it's not only the family who are mourning, but also the soul is mourning for its body kasi nga nawala sa kanya yung katawan niya, no, naglulukas siya, nagdalamhati siya dahil nga minsan
ay nalaman niya, no? Lalo na kung hindi ka nag-aral tungkol sa Torah, no? Then lumabas ka na sa katawan mo dahil yung katawan mo ay dumating na sa expiration. Then makukonfuse ka kasi hindi mo nalaman yung itong ganitong katuruan, no? Then you will be manghihinayang ka sa katawan mo, and you want to go back to your body to make things kung ano dapat mong ginawa, pero wala ka nang magawa kasi patay na yung katawan, no? Kaya nga hangga't buhay tayo, no, our duty is to listen, to study about teachings of Torah, no? Para tayo, kung tayo man lang ay pumanaw, no, at dumating yung expiration ng ating katawan at lumabas na tayo, hindi tayo magiging ignorante, no, sa pagharap natin sa afterlife. Okay? So, ito ang implikasyon ng mga talata mula sa Job chapter 14 verse 22. Sabi doon, ang kanyang kaluluwa ay nagdadalamhati para sa kanya, at ang kanyang laman ay nagdadalamhati para sa kanya. Again, this is from Job 14 verse 22. So, ang prosesong ito na tinatawag na kevot hakever, okay? Or ang pagbabayad, sala, atonement, no? Pagdalisay ng libingan. Ito ay isang karanasan ng labis na dalamhati sa kaluluwa. Okay, this is a very serious experience, no? Unpleasant experience ng isang soul, kasi nga he is mourning some sort of suffering for the soul dahil yun yung form of atonement, no, or pagbabayad sala, no, yung pagkain ng mga elemento ng lupa sa katawan upang ito ay kamalata, no, at maubos at maiwan lamang yung buto, no. Kaya nga sabi ng ating mga sages, no, ating mga guro, sinaunang mga guro ng Torah, para daw itong tinutusok-tusok tayo ng karayom, no, ganun ka sakit, ganun katindi yung experience ng kibot hakever. So next, ano naman ang gihinom? So gihinom, no, kapag nakompleto ng kaluluwa ang kibot hakever or atonement of the body, no, nalata na. So dito hinahatulan ang kaluluwa sa gihinom, no. So ang kaluluwa ay nakatayo sa harap ng tunay na hukom sa Hashem, no, at haharapin ang lahat ng mga ginawa nito sa mundo, no. Makikita niya lahat ng ginawa niya, no, ipapa-flashback yan lahat, no. So ang bahaging ito ng kabilang buhay ay kilala bilang gihinom, no, wherein sa gihinom napaka ang experience, no, accordingly is grabing kahihiyan yung ma-feel ng isang soul dahil doon sa maginawa niyang mga bagay sa buong buhay niya, no, papakita sa kanya ulit, no. So kung marami kang ginawang mga hindi ka nais-nais, no, so makikita mo yan during the process of gihinom, no. Dahil ito ay purong espiritual na proseso, di ito sapat na may larawan ng salita ng tao, no. Bagaman sinusubukan ng Talmud, ng Midrash at iba pang pagkukunan na ipaliwanag ang karanasan ng kaluluwa gamit ang mga grapiko at nakakatakot na mga talinghaga gaya ng ang gihinom ay isang lugar ng apoy, no. Yun yung kadalasan marinig natin about hell, no, lugar ng apoy. Ngunit ito ay tumutukoy sa kahihiyan na naranasan ng kaluluwa habang ito ay nakatayo sa harap ng tunay na katotohanan, sa tunay na hukom, ang Hashem, no. So ang proseso ng gihinom ay di permanente, no, contradicting to or contrary to what is being taught by the Christian, no. Pinakamahaba na ang 12 buwan, 12 months. Katapos nito, ang kaluluwa ay maaari nang umakyat sa mga hardin. So ano naman ang ulam haba? So ang mga Gan Eden at Gihinom ay mga lugar na temporary, no? Gan Eden and Gihinom are temporary places.
ang permanenteng lugar ng gantimpala, no, reward of men is given in what we call ulam haba or sa darating na mundo, no, world to come. Ang hinaharap na panahon na ito na pinasimulan ng pagdating ng Mashiach, no, or Mesias, at muling pagkabuhay ng mga patay. Mga paksa ng mga aralin natin sa hinaharap, no. We will be talking about the Mashiach, no, in two particular lessons, no. Lesson 66 and lesson 67. So ito ay isang pinaka-misteryoso at hindi gaanong naunawaan ng tao. Bagamat ang ulam haba ay nilikha ng Hashem, walang dalawang kaluluwa ang nakakaranas ng parehong paraan, no, ng ulam haba. Okay? Unique ang experience ng bawat kaluluwa. So inilarawan ni Rabbi Chaim of Volozhin, no, isa sa ating mga sages, sa kanyang akda na tinatawag na Nefesh HaChaim, no, ang kakaibang karanasan sa ulam haba ng tulad nito. Okay? Una is ang mga gawa ng isang tao, ang bumubuo ng kanyang reward sa ulam haba. No? Whatever his deeds will be his share in the world to come. Will be the basis of his share in the world to come. Kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan, ito ay bubuhayin muli upang magkaroon ng kasiyahan at kapangyarihan at liwanag ng mga banal na mundo na nilikha at pinarami ng kanyang mabuting gawa. Okay? Ito ang ibig sabihin ng mga salita ng mga sages, no? All of Israel, call Israel, no, has a share of the world to come at hindi in the world to come, to the world to come, no? Take note of the language of the sages, no? All of Israel has a share to the world to come at hindi in the world to come. So, ipinapahiwatig nito na ang ulam haba ay inihanda at naghihintay sa isang tao mula sa panahon ng paglikha na parabang ito ay isang bagay na umiiral ng sarili at maaring matanggap ng tao bilang gantimpala. Sa katotohanan, ang darating na mundo or ang ulam haba ay binuo ng pagpapalawak at pagpaparami ng mga gawa ng isang tao para sa kanyang sariling lugar. So, our ulam haba is a result of our spiritual hard work, no? So, ng ating pagsisikap na mabuo tayo, no, maging bihasa sa spiritual na aspeto, yun yung ating pagbuo ng ating lugar, ng ating share in the world to come. Gayon din ang kaparusahan ng Gihinom, ang kasalanan mismo ay ang kanyang kaparusahan. Okay? So, ang istruktura at espasyo ng ulam haba ay direktang nauugnay sa mga mitzvot ng isang tao, sa kanyang mga ginawang kabutihan, no? O sa kanyang pagsunod sa mga kautusan ng Hashem, no? Yan yung direktang kaugnayan tungkol sa kanyang ulam haba. Sa loob ng espasyong iyon ay ang walang hanggang gantimpala na kanyang matatanggap. Ang halaga ng gantimpala ay direktang nakatali sa merit na naipon niya sa mundong ito. Okay? So, paano ba tayo nakaka-obtain ng merit? Sa paggawa ng mga bagay na ini-expect sa atin ng ating Creator, no? Ano bang ini-expect ng Creator mula sa mga Hudyo, no, sa pagsunod nila sa 613 commandments, no? While ano naman ang ine-expect ng Creator mula sa hindi Hudyo sa pagsunod, pag-observe sa Shiva Mitzvot or 7 category ng commandments, among others. Meron pa tayo mga logical mitzvot, no, or mitzvot muskalos, no, aside from the Shiva Mitzvot. So sa pamamagitan noon, we earn merits, no. So, that merit will be the basis of our reward in the world to come. So, may kakulangan ng kalinawan at kasunduan kung ang ulam haba ay pisikal o ganap na espiritual. Mayroon ding kalituhan tungkol sa iba't ibang tungkulin sa loob ng mundong iyon. Sa ulam haba, ang kalikasan ng mitzvot at ang layunin ng pagsamba, mga kapistahan at ang ika-3 templo.
Sa katotohanan, ang mga detaling ito ay di para sa kasalukuyang kaalaman, ngunit nakalaan sa huling panahon. Okay? Para sa mga gustong magbasa pa, tingnan natin yung or pwede nating basahin yung Bridge of Life, no, ni Rabbi Yechiel Michael Tukakenski, na inilathala ng publisher na Muz Naim, no, at ang daan or Way of God, no, Derek Hashem by Rabbi Moshe Chaim Lotsato, na pinablish din ng Field Hymn, no. So for now, yun lang muna yung ating i-discuss tungkol sa afterlife, tungkol sa Messiah, and tungkol sa redemption. Sa darating na mga linggo, in previous lessons or further lessons, no, we will be talking deeper about these matters, no. So sa mga nakikinig, no, hindi ko kayo maisa-isa, no, to our prayer leader, no, in Malita, si PL Marcelito Tigyab, and his son, no, Jimuel, happy birthday, no. We wish and we pray for your development in the Torah and more years of service to Hashem. And kay Aki Ronnie Impit, no, and to our music leader ML Jonathan, and to others, no, hindi ko masyadong ma-check. Anyway, lahat kayo na nakikinig, lahat kayo na patuloy na sumusuporta sa Binay Nuwak Philippines at sa lahat ng Binay Nuwak sa buong Pilipinas, no, lahat ng mga non-Jews who are believers of the Torah, who are serving Hashem, lahat kayo ating pinapanalangin, ipinagdadasal na bigyan ng karunungan, bigyan ng magandang kalusugan ng ating Hashem, no, bigyan ng parnasa, no, lahat ng blessings ay makakamtan natin, no, para tayo ay patuloy na makaspread ng knowledge of Hashem in our place in the Philippines. So hanggang sa muli, wishing you all shalom and lihit raot.